Okay. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, atin ito matatagpuan sa talatang sa kapitulo 10, talatang 25 sa banal na Quran, or chapter 10 verse 25. Si Allah ay nananawagan tungo sa tahanan ng kapayapaan. O, kapayapaan, tahanan ng kapayapaan. Saan ba tahanan ng kapayapaan, mga sisters? Ano ba tinutukoy dito sa banal na Quran na tahanan ng kapayapaan? Ito ay tahanan ng kapayapaan ay paraiso, sapagkat ang tao kapag nakapasok or pumasok na siya sa paraiso, ang kanyang masusumpungan doon ay kapayapaan, kaligayahan at lahat ng kanyang hindi pa naranasan na buhay. Yung ating naranasan na buhay dito sa mundo, puro pagsubok, puro hirap, at kung ano na ating nararanasan dito. Lalo-lalo na tulad natin nasa ibang bansa na tayo dito, ang kaligayahan na ating natatanggap lamang dito ay ang makausap natin ang ating pamilya. Di ba? Makikita natin yan. Yun ang ating kaligayahan. At saka yung makapagpadala tayo ng ating ng ating mga pamilya, makapagpadala tayo, maligaya na tayo doon. Kaya pag tayo halimbawa hindi nakakasahod, nabibitin ang sahod natin, malungkot tayo. Hindi nagiging kapante ang ating kalooban, sapagkat hindi natin nabibigay ang ating hindi natin nabibigyan ng ating pamilya. So yun ang dito sa atin doon sa kabilang buhay sa paraiso, ang kapayapaan at kaligayahan at kasaganaan ay nandoon na. Buhay na walang hanggan yan, sister. Wala nang katapusan yan. Mananatili ang tao doon magpasawalang hanggan. So tungkol dito sa katotohanan tungkol sa Islam, nang ibig sabihin dito ay ang Islam ay kapayapaan. Kapag kayo makap sa Islam, mararanasan mo ang kapayapaan. Kung dating magulo ang buhay natin, makakasumpong tayo ng kapayapaan. Isa pa sa pangalan na katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tagapagbigay ng kapayapaan. Kapag tayo naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, lagi tayong sumasamba sa Kanya, nagkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa ating puso. Yan ang kapayapaan, hindi basta-basta na kapayapaan lamang. At ang pangwakas na salita sa pagsamba ng mga Muslim ay kapayapaan din. Di ba papansin natin, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sumayo kapayapaan, sumayo rin kapayapaan. Laging pinag-uusapan ng mga Muslim ay kapayapaan. Maging pag nagkikita-kita ang mga Muslim, laging kapayapaan. Pagbabatian, pag tayo nagbatian, Assalamualaikum, pag tayo pumapasok sa bahay, tayo ay naghahangad ng kapayapaan ng ating pinusukan na bahay na yun. Pag nakasalubong natin ang Muslim, binabati natin ng kapayapaan. At ang pagbati ng mga anghel sa mga Muslim, napapasok sa paraiso rin. At sabi niya, Assalamualaikum Muslim, halika. Kapayapaan din. So ito ang malawak na ibig sabihin ng salitang Islam. At ang pagbati ng mga Muslim sa paraiso ay kapayapaan din. Pag nagbabati ang mga Muslim sa paraiso, hindi good morning, hindi good afternoon, kapayapaan yan. So yung ginagawa natin dito sa mundo na ito, na kapayapaan, atin ito dadalhin hanggang sa kabilang buhay pag tayo ay namuhay na sa tinatawag na paraiso, na tawag nito na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na mayroong kapayapaan. At ang ibig sabihin din ng Muslim ay kapayapaan. Kapag kay Muslim ay tatawagin kang kapayapaan o mapayapa. Napayapa ka, Muslim ka, isa kang mapayapang tao. Hindi ka magulo. At ang paraiso ay lugar ng kapayapaan. Lahat ito ang kahulugan ng Islam ay kapayapaan. Allahu Akbar. At ang katuruan ng Islam ay pawang kapayapaan lamang. Kapayapaan sa Diyos, kapayapaan sa ating sarili. Kaya dito sa ating pag-aaral, itinuturo sa atin dito ay
maging mapayapa sa pag-aaral. Mapayapa tayo, kapayapaan lagi. Nagpapayuhan tayo para maging mabuti kang Muslim, para maging mapayapa ka. Hindi tayo hihikayat sa tao para maging magulo, para sumama sa kaguluhan. No, sa atin ay kapayapaan. Allahu Akbar. Kaya pag isang Muslim ka, proud ka sapagkat ikaw ay namumutawi sa puso mo ang kapayapaan. Alisin natin, kung mayroon pa tayo natitir natin mga pag-uugali dito sa ating puso, yung inggit, selos, alisin na natin yan. At yung tawag nito, yung pagmamalaki, tatawag sa Arabic na hasad, pagmamayabang, alisin natin yan. Sapagkat kapag mayroon tayo sa puso natin yan, mawawala sa atin ang kapayapaan. Magiging manigalig tayo kung ano-ano ang ating paggagawin, ang ating magiging buhay natin ay magiging magulo. So yun ang meaning ng kapayapaan. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mababasa natin sa Banal na Quran, Kapitulo 5, talatang 8, o kayong nagsisampalataya, manindigan kayo ng matatag kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at maging makatarungan, mga saksi, at huwag hayaan na ang galit at pagkamuhi ng iba ay makagawa sa inyo na umiwas sa katarungan. Maging makatarungan. Sabi dito, maging makatarungan kayo. Ito ay higit na malapit sa kabanalan at pangambahan si Allah. Katotohanan si Allah ay ganap na nakakabatid ng anumang inyong ginagawa. Allahu Akbar. Manindigan tayo daw, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maging matatag. Maging makatarungan. Napakaganda ng aral ng Islam. Allahu Akbar. Napakaganda. Ngayon kung mayroong Muslim, naging magulo, maging siya, gumagawa ng mga kasalanan, mga bibigat na kasalanan, nangangahulugan sa kanya na hindi ito na isinasabuhay ang aral ng Islam. Muslim lamang siya sa kanyang dila, ngunit wala sa puso niya ang Islam. Kaya ang kanyang puso ay walang kapayapaan, magulo, laging galit, inggit, chismis, silos, lahat ito andito sa puso niya. Dahil wala siyang kapayapaan, dahil hindi nga niya sinasabuhay ang aral ng Islam. Once na ito sa buhay ng tao, ang aral ng Islam, kailanman hindi siya makakagawa ng mabigat na kasalanan. Oo, ang pagkakasala. Magkakasala tayo bilang tao, dahil normal lamang sa tao yan ang magkaroon ng kasalanan. Dahil bakit? Likas na sa atin yan bilang tao. Ngunit ang ating kasalanan na ito na ating nagagawa, kapag tayo halimbawa ay laging nagsusumamo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo ay ginagabayan at pinapatawad ang ating kasalanan. At nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating puso, kapayapaan sa ating puso, sa ating kapwa, at magiging maalwan ang ating pamumuhay. Mamumuhay tayo ng masagana. Ngunit kapag wala sa ating puso ang kapayapaan, hindi natin nasasabuhay ang Islam, tayo nagkakaroon ng mga mabibigat na mga pagsubok, mabigat na dumarating. Andiyan dyan yung sakuna, andiyan dyan yung mga sakit, andiyan dyan yung kaguluhan, kung ano-anong papasok sa puso natin sa ating buhay. So, iwasan natin yan mga kapatid, mga sisters, upang ating makamtan ang tunay na kapayapaan ng ating puso. Mahalin natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sundin natin ang kanyang mga aral, at sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang ipinadala ng mga aral niya, mga paalala sa atin bilang mga Muslim. Alhamdulillah. Katotohanan ay pinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat ninyong isauli ang mga pinagkatiwala sa nagmamay-ari, at kapag kayo ay humatol sa tao, humatol kayo ng makatarungan. Ito, napakaganda ng aral nito. Allahu Akbar. Ito yung aral ng Islam. Katotohanan, pinag-utos na dapat ito isauli. Pero mayroon tayong mga kapatid na mga Muslim na sinasadyang kalimutan ang kanyang isinauli, o umutang siya, kinalimutan niya ang kanyang inutang sa kanyang kapwa, kapatid. Sinasadya niya
Pinatatagal niya para hindi niya maisauli ang hiniram na bagay. Sa atin, pinayuhan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo sa paghatol. Kinakailangan maging makatarungan, kaya ang isang naghahatol sa isang kaso ng itong mga judge na ito, maingat sila. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabala na kinakailangan maging makatarungan. Ito ang Islam. Ito kapag ito ay Muslim. Hindi sa buhay mo ang Islam bilang Muslim. Allahu Akbar. Ito yung batas ng Diyos ay tinatawag ito na Sharia o Sharia. May batas ang Diyos para sa atin na kinakailangan natin ito sundin sapagkat itong batas na ito ay banal na batas mula sa Kanya upang ang tao ay maging makatarungan. Mamuhay tayo ng ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin malalabag ang Kanyang mga batas. Magkaroon man tayo ng halimbawa pagkalimot, pagkasala na nakalimutan natin, hindi natin sinasadya, iyon ay wala tayong pananagutan. Una, ang nag-iisang batas sa mundo na nagmula sa dakilang tagapaglikha. Ito lamang ang batas ng Sharia, nag-iisa lamang sa mundo. Kaya mapapansin mo, sa bawat bansa, ikumpara mo sa iyong kilalalagyan natin dito sa bansa na ito, na namumutawi dito ay batas mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ditong sinisino. Ano man ang katayuan sa buhay niya bilang Muslim, o Arabo man siya, limbawa, anak man siya ng hari, o prinsipe man siya pag siya nagkasala, kinakailangan sa kanya ipataw ang batas sapagkat ang batas ay hindi mas mataas sa batas ng Diyos. Kaya ba ang batas dito kaysa batas sa atin? Ang batas sa atin ay gawa lamang ng ating mga mambabatas, kapwa natin tao na sila mismo ang lumalabag sa batas. Dito hindi ganon. Kaya mapapansin natin dito sa mga Saudi Arabia, pag ikay naglakad dito, wala ka makikita dito naghahabulan, nagpakahubad, may bitbit na buti. Adyan nagchichismisan yung kababaihan. Ang kalalakihan nandiyan dyan, may hawak na kung ano-ano, mga manok o ano man yan, mga bisyo. Wala, sapagkat ang batas dito ay batas para sa tao, para ang tao matuto kung paano ka mamuhay na hindi tayo makakalabag sa batas. May batas kinakailangan sundin. Ito ay tinatawag sa Arabic na Sharia law, batas ng Diyos. Pangalawa, makatarungan. Kinakailangan maging makatarungan. Allahu Akbar. Pangatlo, ang batas na ito ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya dito wala tinatawag na charter change. Bakit? Ibig sabihin kapag halimbawa nag-charter change ka, babaguhin mong batas sapagkat hindi na naaangkop ito sa batas ngayon. Yung batas ng nakaraan, ng unang panahon, hindi na angkop sa panahon ngayon. Ngunit ang batas ng Islam, ang batas ng Diyos, ay mananatili siya. Angkop sa lahat ng panahon. Walang pagbabago. Hindi ito pwedeng baguhin ang batas na ito sapagkat alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kinaharap ng tao. So ang kanyang ginawang batas ay angkop para sa lahat ng tao, para sa lahat ng panahon. Ano man panahon tayo nabuhay. At ang pangapat ay walang kinikilingan. Wala ditong sinisino. Kapag nakagawa ka ng halimbawa ng kasalanan, kinakailangan ikaw ay managot sa batas. Sapagkat itong batas na ito, hindi dito, walang palakasan dito. Sapagkat ang batas ng Diyos ay pantay. Pantay sa lahat, mayaman, mahirap, gwapo ka man, maliit, pandak, ano man ang iyong katayuan sa buhay. Ikaw ay nasasakop sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat dito ay maging sa pananamit, may batas. Maging sa pagkain, pagtulog, pagtatrabaho, maging sa pakikipagtalik sa asawa, ito ay may mga batas. Ang batas ng Islam ay mananatili magpakailanman. 5, habag sa sangkatauhan. Allahu Akbar.
Ang batas na ito ay habang kinakailangan ang isang Muslim sundin dito ang batas na ito. Yung awa sa kanyang kapwa, magtulungan, magbigayan. Kaya dito obligado ang isang mayaman na magbigay sa kanya zakat or charity na ibibigay para sa mga mahihirap. Sapagkat yun ay upang maranasan ng tao, upang maranasan ng mayaman, hindi porket mayaman siya kanya na yun, ipinagkatiwala lamang sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito mapapansin natin ang batas ng pagkakamaging makatarungan at habag. Ano pa? Isa pa yan yung pagpapasting. Pag nagpapasting ang isang tao, nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman ng isang mahirap na walang makain, kahit siya'y milyonaryo, mayaman man siya, o hari man siya, nakakaramdam siya ng gutom, so hindi siya nagiging maramot. Nagkakaroon siya ng damdamin ng awa, nagbibigay siya. Kaya dito, pagdating ng Ramadan, Allahu Akbar, punta ka sa mga masjid, sa kalsada, punta ka sa loob ng haram, makakakain ka doon kahit wala kang pera. Dito, hindi ka tatanungin ano man reliyon mo. Pag pumunta ka ng masjid dyan, pakakainin ka nila. Allahu Akbar. Ganon ang awa, maawain ng mga Muslim. At pang-anim ay para sa kapakanan ng sanlibutan. Ito yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa kapakanan ng sanlibutan. Kaya sa Islam, pati ang kapaligiran, pati mga hayop, anuman na narito sa babaw ng kalupaan, pinapahalagahan. Pagkati ng hayop, sabi ng Propeta Muhammad SAW, tatalasin ninyo or patatalasin ninyo ang inyong mga kutsilyo na pangpatay. Para saan? Para daw ang hayop ay hindi masaktan ng husto. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng paluin. Sa Islam, bawal saktan ang hayop. Hayop lang yun. Pero yan, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon diyang batas para sa kanila. Allahu Akbar. So, ganoon mga sisters, ang kagandahan ng Islam. Ang sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, at ito matatagpuan sa Kapitulo 13, talatang 28, sila na sumasampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanilang puso ay nakadarama ng katiwasayan sa pag-aalala kay Allah. Katotohanan, sa pag-aalala kay Allah, ang mga puso ay nakakasumpong ng kapaginhawaan at kaligayahan. Totoo na yan, tunay yan. Dahil yan mismo binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag laging nababasa ng Quran ng isang Muslim, ang kanyang puso ay nagiging mapanatag, nagiging mapayapa, maligaya ang kanyang darama. Totoo yan mga sisters. Tandaan nyo yan. Subukan nyo. Pagkatapos yung magbasa ng pagsala ng Fajr, magbasa kayo ng Quran. Lalo na yung Quran na tamang pagkakabigkas ninyo at Arabic, makikita ninyo ang inyong mararamdaman. Dahil subok ko na yung mga sisters, pag-alala halimbawa tinatamad ako. Kasi dumarating din sa buhay natin na pagiging yung para bang katawan mo, pakiramdam mo, gusto mong tamad. Magbasa ka ng Quran. Pagkatapos nun, mashallah, lalakas ang ating katawan. Ganun mga sisters. Para magkaroon tayo ng katiwasayan sa ating mga puso. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran, Kapitulo 3, talatang 110, kayo ang pinakamainam sa lahat ng mga tao na nilikha sa lipon ng sangkatauhan. Kayo ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng masama at kayo ay sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar.
Sino may sabi noon na tayo ang pinakamainam? Hindi si Propeta Muhammad ang nagsabi. Hindi ang mga Muslim. Sino? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat proud tayo na tayo ay mga Muslim. Sapagkat tayo ay nagtutulungan. Nagtutulungan sa kabutihan. Nag-uutos na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Maging makatarungan. Maging makatarungan. At nagbabawal tayo sa kasamaan. Kaya mapapansin natin, pag nakita halimbawa mayroon itong ginagawang halimbawa mali, o nagkamali tayo, tayo ay pinupuna ng ating kapatid. Kaya pag tayo ay pinuna, huwag tayo masaktan, huwag tayo magalit. Normal yan. Pagmamahal sa atin yan. Kahit sino pa yan ang magpuna sa atin. Huwag natin sasabihin, oy, wala kang pakialam sa atin. No. Mayroon tayong pakialam sa bawat isa sa atin. Kaya kung halimbawa ako'y mali, pwede niyo akong pangaralan, pwede niyo akong pagsabihan. Tatanggapin kong malaking utang na loob yan, sapagkat yan ay pagmamahal niyo sa akin yan. Dahil mahal ninyo ako, ayaw ninyo na ako ay mapahamak. Ayaw ninyo na ako ay matapon sa impyerno, kaya ako inyong pinapalahanan bilang tao. Allahu Akbar. Yan ang ugali o tungkulin ng bawat isa sa ating mga Muslim. Hindi katulad sa ating pinanggalingan na relihiyon, walang pakialam. Gumawa ka ng anumang kasamaan, walang pakialam. Pag pinagsabihan pa sila, sasabihin, wala kang pakialam sa akin. Hindi ganoon ang Islam. Hindi ganoon ang tunay na namampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba lagi tayo pinaalalahanan, uy, magsala naman kayo, mga kapatid ng mga Muslim. Pinapaalalahanan tayo na magsala sapagkat minsan tayo nakakalimot at naghihina tayo. Lumalambot tayo sa ano. Kung sa ano ang ating mga puso ay minsan ay nagkakaroon ng, alam niyo na, yung bilang, kasi nga sabi nga ng ano, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating puso ay kulub, tinatawag na kulub sa Arabic. Yung gumigiwang. Minsan ang ating puso ay nagkakaroon ng alinlangan. Kaya lagi tayo nagpapaalalahanan. O magsagawa ka naman sala, manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aaral naman tayo. Ang pag-aaral ay isa ito sa mga panlaban natin kay Satan. Na kapag halimbawa mayroon tayong kaalaman, mayroon tayong panlaban kay Satan. Dahil sapagkat kadalasan na nabibiktima ni Satan yung mga kulang na kaalaman. Pero pag mayroon kang kaalaman, mayroon kang panlaban kay Satan. Hangad natin lahat ang tagumpay. Lahat ang tagumpay. Walang may sino man ang ayaw ng tagumpay. Lahat tayo ay nagnanais ng tagumpay. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal na Quran? Sa Kapitulo 4, Talasang 13. At sinumang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tatanggapin sa hardin na sa ilalim ito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Dito tinatawag ito ay paraiso upang manahan dito magpakailanman, at ito ang pinakadakilang tagumpay. Mga sisters, mga kapatid na mga tagapanood natin dito sa ating talatuntunan na ito, ang tagumpay sa mundo na ito ay hindi tagumpay. Kapag tayo ay umaman dito sa mundo, naging sikat tayo, naging isa sa pinakatanyag saan ka man sa buong mundo, hindi yan at tagumpay. Bakit? Sapagkat yan ay mayroon hangganan. Ang tagumpay ng tao, ang ikaw ay makapasok sa paraiso. Ang ipagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Anong nandoon sa paraiso? Ilan lamang yan sa mga ilan lamang yan sa mga bilanggit. Ando doon yung ilog sa paraiso. At doon, hindi na tayo dudura ang tao doon. Hindi na dudumi, hindi na iihi, at hindi na magkakasakit ang tao doon. At mananatili siya na bata.
mananatili ang kanyang edad na bata mula sa 30 hanggang 33 lamang. Kapag ang tao namatay ng 90, 80, mahigit 100, at kapag siya'y binuhay na muli ng Allah subhanahu wa ta'ala, mananatili siyang bata. Iyon ang tunay na tagumpay, sapagkat doon wala nang kamatayan ng tao. Lahat ng kailangan mo nandoon na. Ang iyong kinain, dahil hindi naman uso na doon ang dumi, lalabas na lamang ito sa iyong pawis, at ang pawis na lalabas sa iyong katawan ay mas mabango pa sa pinakamabangong pabango dito sa balat ng lupa. Yun ang tunay na tagumpay. Bakit tayo nagsisikap dito? Nagpipigil ang ating sarili dito sa makamundong bagay. Pinipigil natin ang mga bagay-bagay na makakasira sa atin, yung pangsamantalang kaligayahan, sapagkat ang mundo na ito ay madaya, dadayain tayo. Kaya kinakailangan natin ay pagsikapan na gumawa ng mabuti. Gumawa ng mabuti upang ipagkaloob o makamtan natin ang ating gantimpala na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, kabilang ang tao. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Kapitulo 33, talatang 71, at sinumang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo ay katiyakan nakapagtamo ng dakilang tagumpay. Ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, itong mga sugo na ito na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat generation, sa bawat panahon, ito yung nagturo sa atin, nagturo sa mga tao kung paano natin sundin, paano natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, paano natin iwasan ng mga ipinagbabawal niya, sapagkat kapag hindi natin sinunod ang kanyang mga ipinag-uutos, huwag tayong umasa na ang tagumpay makakamtan natin sa kabilang buhay. Tandaan natin mga sister, kapag tayo ay namatay at muli tayong binuhay, wala na tayong kamatayan. Dalawa lamang ang ating patutunguhan. Dalawa lamang. Ito ay ang paraiso at impyerno. Ang purgatorio, hindi ito totoo. Hindi totoo ang purgatorio. Ito ay kabulaanan. Ito ay pandaraya, dahil maging ang purgatorio hindi nasusulat sa Biblia. Sa pagpili sa relihiyon, kinakailangan maging wais ang tao. Ang kanyang kinalalagyan na relihiyon ba ay tama? Gamitin natin ang katalinuhan. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Banal na Quran, talatang Kapitulo 6, talatang 32. At ang buhay sa mundong ito ay wala nang iba kundi isang paglalaro lamang at paglilin lang. Datapwat higit na mainam ang tahanan sa kabilang buhay para sa mga matutuwid. Hindi ba kayo nag-iisip? Ito, patanong. Hindi ba kaya kayo nag-iisip na ang mundo na ito, dadayain tayo, pansamantala lamang, andi dito yung ligaya, kaligayahan na pansamantala, kalungkutan, mga kabiguan sa ating buhay. Kaya dito sa Facebook, makikita natin dito, andi dito yung mga hugot. Yung mga pahugot-hugot. Karamihan dito, lalong-lalo na tayo nandito sa abroad. Lalo sa inyo dyan, at natrabaho kayo sa bahay. Totoo yan, na mahirap ang inyong buhay dyan. Dahil kayo dyan ay bilanggo. Wala problema sa amin, o sa akin, wala problema, dahil hindi ako bilanggo. Anytime pwede akong umalis dito, lumabas ako sa saan mong gusto ko. Pero kayo, hindi kayo basta-basta.
bilanggo kayo. Kaya dito na lamang ninyo binubuhos ang inyong kalungkutan sa pamamagitan ng TikTok, sa pamamagitan ng Facebook. Mga kapatid, ang kalungkutan, ito ang ating kapalaran, ito yung ating buhay. Wala tayong kumbaga sa ano, wala tayong anong ibig sabihin nito sa Tagalog. Hindi tayo makakaalpas na ito kung halimbawa ang ating tawag nito, ating puso ay lagi nating inaaba ang ating sarili. No, wag mong abayan ang sarili mo. Yan ay tinatawag sa Arabic na jihad. Pakikipagtunggali, pakikibaka. Nakikibaka tayo. Kabilang ito sa jihad. So, ang kaligayahan, kahit umuwi ito sa Pilipinas, oo, kabilang natin, kasama natin ating pamilya, masaya tayo. Subalit, bakit tayo nandito? Kasi nga kulang tayo ng pinansyal. Ito yung problema natin, makamundong pangangailangan, kailangan natin. Hindi ito nagpapasaya sa tao ang makamundong bagay. Pansamantala lamang yan. Lilipas at lilipas yan. Kaya wag tayong palilin lang yan. Wag tayong padadaya. Ang ating isipin, ang kabilang buhay. Ang pagtitiis, kapag nagtitiis tayo dito sa ating kinalalagyan, pag napaglabanan natin ang pagtitiis dito, ang kalungkutan, na hindi naman tayo gumagawa ng paglabag kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagkus lalo nating pinagbubutihan ng ating ibada, gagantimpalan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakakalungkot mga sister dahil ilan sa atin dito minsan ay gumagawa ng mga kasalanan. Hindi nakakagawa ng kasalanan. Mag-ingat tayo mga sister sapagkat kapag inabutan tayo ng kasalanan, pag inabutan ka halimbawa ng kamatayan na gumagawa ng kasalanan, ang magiging hantungan mo ay impyernong apoy magpasawalang hanggan. Mananatili ka sa impyernong apoy. So, iiwasan natin at manalangin tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala para hindi tayo madaya ni Satan. Hindi tayo madaya ng mundo na ito, yung kalansing ng mundo ito, yung kaligayahan na pansamantala, yung yung ganda ng ating nakikita sa mundo na ito. Mga bagay na ating hinahangad. Huwag natin masyadong ituon ang ating sarili dyan. Basta't ang mahalaga, tayo ay nagsasagawa ng ating ibada. Ang mga makamundong bagay na ipinagkaloob sa inyo ay isang kaginhawaan sa buhay na ito at mga palamuti lamang. Kahit tayo balutin pa ng ginto, palamuti lang yan. Datapwat kung ako o kung ano ang taglay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa inyo sa kabilang buhay ay higit na mainam at magtatagal. Yun ang forever. Dito walang forever mga sisters. Hindi ba kayo nag-iisip? Banal na Quran, Kapitulo 28, talatang 60. Ang lahat ng iyan na ating natatanggap dito, ang ating nakakamit. Mga anak na matatalino, nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtayo ng bahay, nakapag-bili ng mga sasakyan, nakabili ng mga lupa, iyan ay mga palamuti lamang, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datapwat, sabi niya, kung ako o kung ano ang taglay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa inyo sa kabilang buhay, inihanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano bang inihanda niya sa kanyang mga alipin ng mga tapat at tunay na sumasamba lamang sa kanya? Yun ay ano? Ito yung buhay na walang hanggan, walang katapusan, forever.
wala ng kamatayan at mananatili ka sa iyong kabataan. Allahu Akbar. Yun ang the best. Yan ang the best na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang karagdagan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, si Abraham ay nagturing. Sinamba ba ninyo maliban kay Allah ang mga bagay na hindi makapagbibigay sa inyo ng kapakinabangan o makakapaminsala sa inyo? Kasumpa-sumpa kayo at gayon din ang mga sinasamba ninyo maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba kayo nag-iisip? Dito ay paalaala sa mga tao na sumasamba sa mga nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad halimbawa ngayon Nazareno, mga next month ba o next week, magdadaos na sila ng kanilang pista ng Nazareno. Sinabihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katwiran nila, hindi naman sila sumasamba. Hindi ba pagsamba yan? Samantala, yan ay kasumpa-sumpa. Kasumpa-sumpa yan. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang akala nila, gumagawa sila ng mabuti para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na namamalayan, yan ay kasumpa-sumpa. Yung galit ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya mapapansin mo sa atin, sa ginagawa ng ating mga kababayan, andyan, nagtatagbaha, binabaha, binabagyo, taggutom, at nangapi, inaapi tayo ng ating mga namumuno, pinagnanakawan tayo ng ating mga namumuno. Dahil isinusumpa ang tao. Ang yaman ng ating bansa, ang yaman ng ating bansa. Ngunit bakit ang tao naghihirap? Bakit hirap na hirap ang buhay ng tao sa atin? Samantala itong bansa na ito ay wala namang makikita tayo na mabubuhay na tanim. Bakit sila dito masagana? Dahil sila ay sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala sa atin, pinagkaluban tayo ng kasaganaan sa ating bayan. Anong pinaggagawa ng ating mga kabayan? Imbis na magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, pupunta kay Nazareno, pupunta kay Manawag, pupunta kay Maria, pupunta kay Jesus. Kaya ang ating bayan ay isinumpa. Puro sa kuna ang nangyari sa ating kahirapan, pang-aapi ang batas para lamang sa mga mahihirap. Ang mayaman, sila ay hindi sakop sa batas. Pag sila ay nagnakaw ng bilyon-bilyon, natutuwa pa, nagmamataas pa, mayroon pang mukha na niyaharap. Nung aking kabataan, pag sinabihan ka magnanakaw, wala ka ng mukha na iharap. Dapat umalis ka na sa lugar na yan, huwag ka na magpakita doon. Pero sila dito, taas noo pa nila na sila magnanakaw. Ipinagmamayabang pa nila. Iyon ang dahilan kung bakit ang ating bansa isinumpa. Dahil sa tayo ay sumasamba, ang mga kabayan natin sumasamba ang karamihan sa mga bato, kahoy, anghel, propeta, maging sa Satanas. Kaya pati tuloy ang mga mabubuti sa atin nadadamay. Sapagkat kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagparusa sa isang bansa, damay doon ang mga kahit ikay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at si Allah
ang nagkakaloob ng buhay at siya rin ang naggagawad ng kamatayan at sa Kanya ang kapamahalaan ng pagsasalisihan ng gabi at araw. Hindi biga kayo nag-iisip. Ang lahat na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, ito ay nalalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mayroon mga tao na mapapansin mo, malakas ngayon, tapos ngayon, bukas patay na. Nagugulat na lang tayo. Minsan naman, mayroon natutulog lang, hindi na nagigising. Sapagkat si Allah Subhanahu wa Ta'ala naggagawad ng kamatayan at buhay. Sa Kanya kapamahalaan, ginagawa niya ang pagsasalisihan ng araw at gabi. Nagpapalit ang buwan at araw. Nagagawa ba ng ibang ano yan? Sinasamba ng mga tao? Nagagawa ba ni Jesus yan? Nagagawa ni Maria ba yan? Nagagawa ba ng ni Nazareno? Nagagawa ba ni Manawag yan? Bakit ang tao? Bakit yung mga tao na sumasamba sa mga ganon? Malakas ang kanilang paniniwala. Bakit sila nagpapakahirap doon? Nagsisikap na sila gawin ng mga ganyang paglabag kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaan ang talino ng tao? Nasaan ang talino na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin? At ang ating talino, ang ating utak ilagay dito sa ulo. Nasaan na? Bakit pagdating sa ibang bagay matatalino? Mga cum laude, sa mga academic. Pero pagdating sa kanya Diyos sinasamba niya ay hindi niya alam ang kaya Diyos na sinasamba. Simple lang naman ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salat li dhikri. Patutuhanan sabi niya, ako si Allah. Wala ka nang ibang Diyos liban sa akin. Kaya di kayo mag-aalay ng sala bilang pag-aalala sa akin. Napakalinaw naman. Bakit tayo ang ilan sa ating mga kabayan ay sumasamba pa rin? Ano dahilan? Sapagkat sila ay bulag. Hindi nabubulag ang mata, mga sisters. Ang nabubulag ang puso. Sapagkat kapag nabulag ang puso, hindi mo malalaman, hindi mo makikita ang kamalian. Ang tingin mo sa iyong ginagawa ay tama. Bit ng santo, akala mo tama ka. Ang tingin mo sa mga totoo at tunay na mga sumasampalatay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mali sapagkat bulag ang kanilang mga puso. Naway gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga sister, at panatilihin tayo sa ating iman. Panatilihin tayo hanggang sa dulo ng ating buhay, mga sisters, na tayo sumasamba lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tayo mga Muslim. At pati ang ating mga mahal sa buhay, makalagaan din nila. Buksan din ang kailang mga puso sa Islam, mga sister, sapagkat di natin alam, bukas makalawa, tayo ay lilipas sa mundo na ito. Ang lahat ng mayroon tayo, ano ang mayroon tayo sa mundo na ito, iiwanan natin yan. Kahit nakapagpatayo-patayo ng bungalow, nakapagpatayo po ng mga palasyo, ni isang tornilyo, nakabili tayo ng mga sasakyan, ng mga mamahaling sasakyan. Isang tornilyo ng ating bahay, ng sasakyan natin, ng bahay natin, hindi natin madadala. Dalawa lamang ang ating madadala sa kabilang buhay. Ang ating mabuti at masamang gawa. At higit sa lahat, ay importante ang tamang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamang Diyos sa pagsamba, tamang Diyos sa sinasamba. Kasi kung halimbawa, tamang ang Diyos sa ating sinasamba, ang pagsamba ba ay tama ang ating pagsamba. Napakahalaga yan. Upang malaman natin tamang ating pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tularan natin ang kanyang mga propeta. Lalo higit ang ating kinamulatan na propetang si Propeta Muhammad SAW, sapagkat kapag ang ating pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kahalintulad kay Propeta Muhammad SAW, nakakatiyak tayo ng 100% tamang ating pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat mga sister. Maikli lang ating oras, isang oras lamang, naway kahit paano nakapag nagkaroon tayo ng munting kaalaman, lalong-lalo na dun sa ating mga kapatid na mga malayo dito. Inshallah, nakadagdag ng kaalaman sila at nakapag mag-isabuhay baga natin ng
ano ang Islam, maabot ng ating mga kaya. Kaya ang pag-aaral mga sisters ay napakahalaga bilang Muslim dahil sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obligado ang lahat ng Muslim, bata, matanda, babae, lalaki na pag-aralan ng Islam upang tayo ay hindi magkaroon ng mga kamalian sa ating ginagawang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat mga sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala magtatanong sisters? Malinaw? Nadjadya pa ba kayo? Ha? Malinaw po. Alhamdulillah. Wala magtatanong? Wala na? Masyaallah, masyaallah. Okay sister, maraming salamat sa oras na inyong nilaan sa ating pag-aaral. Inshallah next week ulit. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.